Opo. Hmm. Dapat Ako, pumunta kayo sa nandito Christmas press party nila. Ng Ng Actors Guild. Ay, oo, sa Mobile Fund. Yeah. Oo, lagi ako nandun. Alay, Noon, okay. inibitahan tayo ni President Rez Cortez. Yes. At Iba na tayo- ngayon, si Hero Bautista. Ganun ba? At Presidente. alam nyo, palagi tayong nag-aambag dyan kasi yan ay para sa kapakanan ng ating mga movie workers. Kasi mga Yes. artista, mayayaman na yung mga yan eh. Opo. Okay na yan, nagkakasikit yan, di ba? Medyo tagtuyot ang mga projects. May ipon yan yung mga cameramen, yung Yeah. mga best boy, yung mga grip, yung mga electrician, karpintero, craftsman, Tama, clapper. lahat yan, importante yan. Yan yan ang kawawa. Opo. Kaya nagtataka nga ako dun sa mga ibang tao ay tangkilikin yung pelikulang Filipino. Pilipino. Oo, ako, pinanood ko yung Quezon. Kung nandyan pa, panoorin yun. Napakaganda po. Okay. Mm-mm. Sige po. Yung iba lang kasi, hindi ko maintindihan, hindi kasi nila alam. Yung tungkol sa art Opo. ng pelikula. Ayun. Merong kamag-anak yata, si dating Pangulong Manuel Quezon, Mhm. na nagagalit sa pagpoportray. Ganun po talaga ang pelikula. Opo. Oo. Yan ang interpretasyon noong screenwriter, noong director, noong artista, doon sa subject. Opo. Subjective po talaga ang film. Ngayon, ayaw ninyo sa pagportray sa kamag-anak ninyo sa pelikula, ay gumawa kayo ng sarili nyong pelikula. Pero Ganun. attorney, may nakikiusap sana sa inyo eh. Ano yun? Na gumawa daw po kayo ng, yung parang teleserye na na itutuloy yung ganon, yung putol-putol. Putol-putol. Yung ibig sabihin po Parang chak-chak. Yeah. Baby, di ba? Putol-putol. wag-produce daw po kayo ng ganon, kung pwede nga lang sana. Sabi ko, tatanungin ko pa si attorney. Abay, unang-una dyan, kailangan mo ng script. Korea, meron na po, may Oo. script na. Pangalawa, kailangan mo ng internet kasi walang internet ito eh. Kung paano tayo makakakuha ng mga ng mga topic natin dito, Ayan. Majirap, I can pull down. Ayun. Oo, tignan natin kung tayo makakakonect sa ating mobile data. Opo. Yan, meron naman Mhm. mobile data. Ibig sabihin ko, ano ba ito? Hindi Croatia. nakakonect Bongo, kamote. Anyway, nasaan ba tayo? Ang proseso ng pelikula ay matagal po eh. Kasi akala ng iba, nagkaisip yung isang tao, oy, gumawa tayo ng pelikula, gumawa tayo ng artista, mag-shooting tayo. Yay, shooting! Oh. Napakatagal po ng proseso. Mabigat Bukod pala. doon sa principal photography, ganito po ang proseso ng pelikula, it all starts with an idea. Ito, storya. Gagawa ka ng story outline. Pupunta ka sa scriptwriter. It all starts with a script. An idea that becomes a script. Pagka may script ka na, i-edit mo. Malalaman mo kung ilan ang characters. Okay? Hahanap ka, sino bang artistang bagay sa ganito, bagay sa ganon. Opo. Pagkatapos may casting ka. Mm. Then kukuha ka ng director, kukuha ka ng funding, yun ang pinakamabigat, yung funding, pera yun eh. Opo. Kukuha ka ng propsman, ano bang kailangan props dito, Opo. location manager, Yes. talent coordinator, caterer, ano ba, ikaw ay magre-renta ng equipment kasi kung ikaw ay maliit na studio katulad namin, wala ka namang sarili equipment. At hindi naman practical na meron kang sarili equipment. Because of maintenance, punta ka sa RSVP, marami. Oh. Then, mag-schedule ka, kukuha ka ng permiso kung public place, kung private, interior, hahanap ka ng bahay o building o whatever, then shoot ka na. Pag shoot mo, edit mo yan, ipo-post-production mo, lalagyan mo ng color correction, ipo-foley mo, magdadabing ka, lalagyan mo ng musical score, chuchu-chuchu, Opo. chargen, character generator, etc. Mahirap po. Pero kahit na attorney may kagaya niyan, Korean movie yung nagre-request. Anong Korean movie? Ay, Korean movie yung nagsasuggest. Adaptation? Adaptation. Hindi. pwede. Unang-una, kung adaptation, hindi copyrighted yun. Kunin mo muna Ay, yung di po, lisensya original po yung sa kanila kasi gawa Ano? yun ng anak niya mismo. Hindi nga, bigyan mo ako ng script, mag-usap tayo. Ganun Ayun. lang yun. Oo. Bigyan mo ako ng script. Wag Sabihin ako, ko. wag na ako yung Tama, gagawa tama. pa ng script. Mahirap Opo. yun. Anyway, May script na mas daw. mahirap din kasi
Itong mga nakababahalang mga estadistika. Ngayon okay. nakakonekto na tayo. Sige po. Tumaas po ang mga Pilipino, ang bilang ng mga Filipino na tinatawag na functionally illiterate. Oh. Ano yung functionally illiterate? Yun ay kaya nilang isulat yung kanilang pangalan, baka address, baka phone number, pero hirap silang bumasa, hirap silang sumulat ng mga komplikadong mga sentences. Yun lang. Mabigat. Pag ikaw ay functionally illiterate at ayon dito sa statistics, 24.8%. Ang laki Oh. ng Pilipino ang nabibilang sa mga functionally illiterate. Paano yung ekonomiya mo? Wala, nababagsak tayo. Oo. At ito po ay depekto ng educational system. Ngayon, alam ko nang gagawin itong administrasyon na ito Opo. Sabihin na naman, di ba naging education secretary si Sara Duterte? Opo. Hindi lang po dyan nag-umpisa yan. Matagal na po ito, this is systemic, at kailangan po ito ng overhaul. Katulad nung sinasabi nila, di ba? Opo. Di ba noon sinasabi, ilang libong classroom daw ang gagawin ni BBM? 1,000. Oo. 1,000, 22 lang ang natapos. 22. Gagawa daw siya ng 4 na milyon ba? 6 na milyong bahay. Opo. Ang natapos, 19,000. Malayo kasi sa pangako at sa kayong realidad. Realidad. Yung 20 pesos na bigas, magkano bigas ngayon? Yung matino Opo. yung hindi, sabi nga nila, pang animal feed lang. 40 ba? Yeah. 30, 38. Yun ang mabigat dito. Ngayon, in the global marketplace, we are competing with countries na napakataas ng literacy rate. Singapore, Ay, walang illiterate dyan. Oh. Malaysia, mataas ang literacy rate. Yes. Indonesia, mataas. Even Vietnam, tumataas na. China, mataas ang literacy rate. Saan tayo pupulutin dyan pag Kawawa naghanap naman tayo. ng negosyo yung mga foreigners? Hindi lang foreigners. Pasabihin nila, ikaw naman umaasa ka sa foreigners. Kahit anong negosyo, kahit ba dito hindi ba kailangan mo literate? Marunong magbasa, marunong mag-spell, tama ang spelling. Anong gagawin mo kung functionally illiterate ka? Yun lang. At semi-skilled ka? Oo. Hindi maganda ang magiging buhay mo. Overall, hindi maganda. Ngayon, eto pa, naging ganito na nga, ang problema, ay nagkaroon pa ng isa pang problema. Tumaas na naman, mga kasama, ang bilang ng mga pamilya na sila mismo ay nagsasabing sila ay mahirap o yung tinatawag na self-rated poverty. 50% na. Grabe, nakaka-alarma na to, Ma'am Jules, Opo. Sinasabi ng 50%, kalahati ng mga Pilipino, sinasabi, sila ay mahihirap. Pambihira. See? Bakit walang naniniwala? Bakit? Ayaw nilang maniwalang marami ang naghihirap. Si Larry Gadon lang yun, di ba sinasabi niya? Hindi daw totoo, ilusyon lang daw. Yun nga. Kasi ang dami daw nagtitext. Opo. Oo. Yun nga. Ang dami na sa Starbucks. Di ba? Ito na nga sinasabi. Yun. Yung nagsasabi nito, yung latest self-rated poverty, ang nagsasabi nito ay 14.2 million. Grabe. Ang sinasabing sila ay mahirap. At ang pinakamataas nito ay sa Mindanao. Pagkatapos ay Visayas, Metro Manila, even Okay. Metro Manila mataas na. Opo. Dati malayo ang discrepancy. Opo. Ang Mindanao ngayon ay 69%, 43% na ang nang nasa Metro Manila. 4 sa 10 ang nagsasabing sila ay mahihirap. Urban poor sila. Mabigat. At ito pa ang mas masaklap. 41% ng mga Pilipino ay sinasabing sila ay food poor. Ibig sabihin,
wala silang sapat na makain. Oh, mabigat. Umaakit po pataas ng pataas. At pinakamataas again sa Mindanao. Which is another reason kung bakit tayo ay dapat mag-adapt ng federal government. Oh. Sapagkat lahat ng yaman, ang Mindanao po mayaman eh. May timber doon, may mga minahan, di ba? Malaki ang lupain doon, may mga plantation. Eh bakit mahihirap yung mga tao roon? Kasi ang mga salapi doon in the form of taxes, etc., hinihigop ng Imperial Manila. Parang dito yung sentro ng Pilipinas na hindi naman dapat pangyari. Sapagkat ang Pilipinas ay hindi lang Metro Manila, kalat yan. Opo. May Metro Cebu, may Metro Davao, merong Mindanao, malalaking mga city dyan, malalaking mga lupa dyan. Opo. Di ba? Pero Mabigat. Tony, what's good in Ah. about federal government? Pwede mamaya explain niyo po Oo, natin. in the meantime, ay tatanggap muna tayo ng report mula kay Patrol 45, si Raul Esperas. May yan! Ay! Raul! Kuya Raul! 161 mga domestic flights sa Visayas at Mindanao ang nakansila dahil pa rin sa bagyong Tino. Dalawang international flights naman na patungo sa Korea Asawa at sa ni Tina. Japan ang naapektuhan dahil pa rin sa nabanggit na bagyo. Sangayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, meron ng direktiba si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na i-advance ng o i-anunsyo ng advance ang mga kanseladong at apektadong flight upang hindi naman magsiksikan sa mga airport ang mga apektadong pasahero. Ganyan Wala pa. naman, sa ayon sa Sige, mga sige nga. airline Dalawang kahapon eh, wala. nakansela ay pinapayuhan Dalay ng ko libre bukas. ang rebooking o kaya ay i-refund na lamang ang kanilang nakanselang flight sakaling magbago ang kanilang isip. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama sa Pilipino Lakas, Yeah, thank you po. DWIT. Kapag may bagong balita na on air, agad-agad Hindi mo isa na rin. DWIC Patrol Report. Yan po si Patrol 45, Raul Esperas. Yes! Oo, Yan. kawawa, no? Ang dami din na-stranded sa Pantalandao. Oo, totoo po Sa yan. Batangas, matindi na. Oo. Saka lalim sa Cebu, lalim ng baha. Grabe, lampas tao. Opo, grabe na po ngayon. Yung, kasi ang problema ko, kaya hindi ako pupunta muna sa Cebu. Opo. Kasi yung leeg nyo, lubog na ako. Lubog na ako noon. Kaya medyo iwas-iwas muna tayo dyan. Oo. Ayan. Anyway, tinatanong mo kung ano yung advantages ng Opo, federal please. system. Para- Ang federal system kasi nade-decentralize yung government. How? Hindi, kasi lahat dito ngayon, di ba, nasa Manila. Opo. Ang executive power concentrated sa isang presidente. Ito parang Amerika. Okay. Di ba, ang Amerika, every state of the United States is like a small republic. Oh, yeah. Ang gobernador niya ang chief executive. Maraming powers. So, merong powers lang ang federal government, national defense, foreign affairs, national taxes, police, Okay. meron ding state police, merong national police, etc. Most of the powers ay binibigay na doon sa mga regions, kung region yan, Opo. may regional governor, sapagkat alam noong kanya-kanyang region kung anong kailangan niya. Ayun. Ang nangyayari kasi ngayon, babayad ka ng tax, pupuntang Maynila, then manghihingi ka pa sa Maynila para yung pambayad, pantustos mo sa mga kinakailangan mo, papatunayan mo pa sa Maynila, ito kailangan ko rito sa Bicol region, kailangan ko rito sa Mindanao region, etc. No, Southern Luzon region, Southern Tagalog region, yun, hindi nalalabas yung kanilang state taxes. Doon na lang. Ayun. Aba, maganda pa rin. Oo. Anyway, komplikadong bagay yan. Kanya lang, ito nga ang sinasabi ko, alam nyo, hindi baga tayo ay mayroong Presidential Advisor on Poverty Alleviation, si Atty. Larry Gadon. Anong ginagawa niya? Sa harap ng patuloy na paghirap ng Pilipinas. Ang ginagawa niya, binabatikos niya yung Korte Suprema. Ang layo. Yung ba naman papel pa niya, binabatikos niya si Sara Duterte. Okay lang batikusin mo si Sara Duterte. Pero hindi nga trabaho yun. Kahit hindi trabaho, mamamayan siya. Sabihin na niya, Okay. mamamayan ako Okay lang bumatikos ka, pero gawin mo rin ang trabaho mo. Ano bang rekomendasyon mo para
yung self-rated poverty ay maibsan para hindi magutom yung mga tao. Ano bang rekomendasyon mo? Meron ka bang rekomendasyon? O sumasahod ka lang nang wala kang ginagawa kundi pambabatikos sa mga kalaban ng administrasyon? Hindi baka, pwede yun. baka naman po wala siyang nakikitang naghihirap. Eh, yun nga, parang si Claire Castro, di ba? Yung pagbabatikos kasi, paring Larry, iwanan mo na kay Claire yun. Oo, wag na kayong magpaligsahan kung sino mas kengkoy sa inyo. Kaya ako naman monopolize ni Claire, babae naman yun. Oo. O, be a gentleman, hayaan mo na yung kakengko yan ay si Claire na lang. Oo. Pagtuunan mo na lang yung pansin, yung trabahong ibinigay sa'yo na yung mga mahihirap ay ayusin mo yung buhay, eh walang nanyanyari. Pero attorney, Oo. anong klaseng gobyerno yung halimbawa magkanya-kanya tapos pagalingan ko aling linunsod ang best, parang ganon. Hindi, ngayon nangyayari na naman eh, best sa kalinisan, best sa ganon, eh hindi naman kailangang best eh. Hindi Ah. ka Walang best dito. Ang best kung federal government is what best works for you. Kasi ang tingin ng Maynila, eh, ito ang kailangan mo, hindi naman yun ang alam mong kailangan mo. Kasi ikaw mismo nandun nakatira eh. Di ba? Okay. Parang nasa Amerika yung nanay mo, sasabihin, oh, ito, magpapadala ako ng pera, ito, bilhin mo, itong bilhin mo. Hindi ko naman ganun kailangan pala. ng damit eh. Kailangan ko ganito. Ayun. Oh, bibili ka ng sasakyan, hindi ko kailangan ng sasakyan, mahal yan. Kailangan ko ipang matrikula. Ayun. Eh, hindi nila alam masyado since wala naman sa Mindanao ang central government, hindi naman lagi nandoon ang legislature. Ang legislature ay narito sa Maynila, sa Kalakhang, Maynila. Nandito ang executive, nandito lahat ng ahensya ng gobyerno. Bagamat may mga sangay sila roon, ang decision making ay narito. Narito, ayun. Yun ang mabigat. Kaya dapat federal talaga. Yung ganitong klaseng bansa na archipelago, na hiwa-hiwalay tayong mga isla, more than 7,000 islands. Yeah. 1,700 daw sabi ni Lenny Robredo, mali yata yung bilang niya. O baka pagkatapos ng 1,700, napagod na siya. Mana, okay na yan. 1,700 na lang yan. Ayos na yan. Carried na yan, carried na yan. Anyway, dapat iba-iba eh. Apa. Yung kailangan ng Bicol, halimbawa, ng Ilocos. Ano bang ginagawa sa Ilocos? Usually, tabako yan eh, di ba? Apa. O sa Bicol din, iba yung industriya rito. Ayun. Alam namin kung anong kailangan namin. Apa. Yung gobernador namin taga rito, alam niya kung anong kailangan niya. Ayun. Dapat bang magmakaawa pa siya sa Maynila na ibigay yung kailangan ng kanyang rehiyon, ng kanyang lalawigan? Opo. Alam na niya, dapat nandun na sa kanya yung pera, implement na niya. Ayun, Matagal dapat. pa eh. Oo, di ba? Yun na. Yun na nga talaga yan. yun na nga ang dapat. At sa notang yan mga kasama ay magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial advertorials, patarasas paalalahan po ito sa instant break. News break at this moment. At kung ano-ano pang katsurmahan, oras sa ating Alas 11:24 na umaga. 1, 2, 3!